UP School of Economics and the former DOF Undersecretary, Professor Shelo Magno. Good morning po, Prof. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Miss Maricel. Magandang umaga po. Good morning po. Ito nga, Prof, nangyari na po yung BICAM, first BICAM, na open live stream at pinagmamalaki po yan ng ating mga senador at congressman. Pero ang napansin namin, ako una ko napansin, sa kabila pa rin ng panawagan ng mga civil society orgs against po dito sa pondo ng MAIFIP, ngayon, na medyo nagulantang yata tayo ngayon dahil 51 billion pesos po ang pondo for MAIFIP, mas mataas compared sa 2025 budget at isa po kayo ang stand nyo against dito sa pondo para sa MAIFIP. Sinasabi nyo nga po na tigilan na yung patronage politics na yan. But now we're seeing na imbis na bumaba o alisin totally yung budget for MAIFIP, nadagdagan pa. Professor, ano po ang reaksyon nyo dito? Oo, nakaka-disappoint po yan, no? Kasi pag tinignan po natin yung original proposal para sa MAIFIP, ito po ay nasa 24 billion. Pero itinaas pa ito ng House of Representatives to 49 billion pesos. At ngayong nag-BICAM sila, naging 51 billion pesos pa ito. Nakakalungkot po kasi itong sistema ng MAIFIP, ito po yung kailangan pang manghingi ng guarantee letter sa ating mga politiko bago makakuha ng tulong pangkalusugan. Ang posisyon po natin ay dapat binibigay na sa PhilHealth yung mga nararapat na pondo nito para yung mga kababayan natin hindi na kailangan pang mamalimos sa mga politiko para manghingi ng tulong. Kaya very disappointing po itong nangyayari ngayon sa Bicameral Conference Committee natin. Oo. Professor, may chance pa ba na mapababa po yan? Lalo sinasabi din ni Senator Ping Lacson na hindi ko pipirmahan yung budget niya. Number one, because of the MAIFIP budget and yung tungkol po doon sa Farm to Market Roads project or budget na kung di ako nagkakamali, parang aabot sa more than 30 billion pesos na. Yan din po, pinalaki din sa budget ng Department of Agriculture. Hanggang ngayon po, hindi rin pa rin sila tapos sa pag-uusap sa budget sa DPWH. So nakikita natin kung ano ba talaga yung tunay na intensyon ng mga politiko sa pagpa-finalize ng budget. Unfortunately po, itong sa PhilHealth ay parang tinapos na nila nung Sabado. No, at ang pinag-uusapan na nila ngayon ay sa DPWH. Unless patuloy tayong mag-ingay at balikan nila ang usapin na to, ang posisyon po natin dyan ay talagang dapat i-zero ang budget sa MAIFIP at ibigay yung pondo sa PhilHealth. Alam niyo po, madalas nating nadidinig yung 60 billion na pinapabalik ng Supreme Court. No? Pero ang malungkot po dyan, malinaw po kasi sa batas, magkano ba dapat ang ina-allocate na pondo sa PhilHealth? Yan po ay may malinaw na fixed share mula sa ating sin taxes. Ng mga nakakaraang taon, hindi rin po nila binibigay yung share mula sa PCSO at PAGCOR at malinaw din po ang mandato ng batas na dapat ay i-cover ang lahat ng premium ng mga indirect contributors na umaabot sana yan sa 147 billion pesos. Pero kung titingnan nyo po, ang ina-allocate lang nila sa PhilHealth ngayon ay yung nilagay nilang initial subsidy na 53 billion, hindi pa nga itutugma sa kung magkano ba dapat ang binibigay ng naayon sa syntax at yung supposedly 60 billion na binabalik na pondo. So kulang na kulang po ang pondo ng PhilHealth, hindi lang para taasan yung benefisyong nakukuha natin kung hindi at the minimum pati yung pag-cover ng mga indirect beneficiaries, no? Siguro po ang kailangan nating tuloy-tuloy na panawagan dahil yan po ay automatic appropriation ay yung presidente i-veto itong MAIFIP na to dahil hindi naman dapat talaga namamalimos ang mga taong bayan ng tulong mula sa ating mga politiko. Okay. Professor, kahapon may ilan akong mga napakinggan na mga congressmen natin. Si Senator Loren Legarda nagsalita din ukol dito sa issue. Yung sa kanya yung pinakatumatak sa akin kasi parang sinasabi niya, we don't live in a perfect world, kaya kinakailangan pa daw itong MAIFIP na to. Anong tugon mo dun sa mga mambabatas natin na pilit ipinagtatanggol yung budget for MAIFIP dahil ang sinasabi nila, halos 1.1 milyon na mga Pilipino ang hindi daw matutulungan kapag inalisan ng budget itong MAIFIP. Alam niyo po, ang pagtulong naman sa mga kababayan nating Pilipino ay maaaring gawin sa pamamagitan ng direct payment sa ating mga ospital. Ginagawa na po natin yung zero balance billing sa mga public hospitals. At
kung papalawakin po natin ang coverage ng PhilHealth dahil na ayon sa batas, lahat po ng Pilipino ay covered ng PhilHealth. So kung palalakihin po natin yung share ng PhilHealth sa gastusin ng mga Pilipino, mas magiging efficient po ito. Ang problema po kasi kung gina-justify natin ang existence ng MAIFIP ay lagi po talagang magkakaroon ng pondo yan. Hindi magkakaroon ng dagdag pressure para ayusin ng PhilHealth at itong mekanismo ng PhilHealth ang gamitin natin sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dapat nga po mag-allocate pa sila ng dagdag na pondo. Halimbawa, kung walang mga ospital sa mga lugar na kung saan nandun yung mga kababayan natin, hindi po malinaw sa akin kung paano natutugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng guarantee letter ng mga politiko. Ang malinaw po sa akin, kung idadaan sa PhilHealth ang tulong sa ating mga kababayan, hindi na kailangan mamalimos at magiging automatic ang tulong na matatanggap ng mga Pilipino tungkol sa paggastos sa ospital. Oo, ang binabanggit din nila kahapon, wala pa rin daw talaga, tama yun wala pa daw mechanism, tama ba ito, yung PhilHealth to implement kung ililipat man yung budget sa kanila. Tas may nabanggit din doon kahapon, ang binabanggit dito, hindi pa rin naman daw fully implemented yung Universal Healthcare Law. Sapat ba itong mga rason na ito yung sinasabi nila? And possible po ba yung sinasabi nyo na mas mapapadali para sa mga hihingi ng tulong kung nasa PhilHealth na mismo yung MAIFIP budget? Ilang dekada na pong ini-implement ang Universal Healthcare Program natin at ilang dekada na rin pong nandiyan ang PhilHealth. Kung may mga issue man po sa implementasyon ng PhilHealth, ito ay dahil hindi nila binibigay yung karapat-dapat na pondo ng PhilHealth. Ang PhilHealth naman po, ang mekanismo ay ang pagbabayad nito para dun sa mga health expenditure ng kababayan natin kung tayo ay magkakasakit, mau-hospital, mapupunta sa emergency. So hindi po malinaw sa akin kung paano mas naging epektibo itong manghihingi ka ng guarantee letter sa mga politiko kaysa sa ayusin natin ang PhilHealth program. Alam niyo po, ang PhilHealth ay hindi lang din limitado sa mga public hospitals. Ang idea nito ay pwede kang magpunta sa kahit anong ospital basta may PhilHealth program ka, enrolled ka sa PhilHealth, ikaw ay makakakuha ng benepisyo mula dito. At ang sinasabi nga natin, lahat po ng Pilipino ay enrolled sa PhilHealth dahil ang gobyerno dapat binabayaran yung premium ng indirect contributors. Bakit po yan indirect contributors? Kasi maaaring wala silang kakayahang magbayad ng premium pero nagbabayad sila ng tax sa gobyerno. Kaya gobyerno ang dapat nagre-remit ng premium nila. So hindi po talaga malinaw sa akin kung bakit magiging justification na mas madali ang guarantee letter kesa ipadaan sa PhilHealth na kung saan ito ay health insurance na in place na ginagamit natin ng ilang dekada. Ang dahilan kung bakit hindi ma-expand ang ating benepisyo, kulang ang budget. Sinasabi niyo po na hindi pa rin talaga malinaw sa akin kung bakit ganun yung explanation ng iba. Hearing them yesterday, some of the congressmen and some of the senators na ipinagtatanggol itong MAIFIP budget, ano pumapasok po sa isip ninyo kung sinasabi mo ngayon na pwede naman ang nasa PhilHealth na yan? Bakit ba pinagpipilitan pa rin po nila na dapat may MAIFIP budget? Oo, syempre, ang talagang priority naman talaga ng mga politiko natin ay lalong patindihin ang utang na loob ng ating mga kababayan sa kanila. Malinaw na malinaw po itong patronage politics at another form of pork barrel dahil kailangan humingi pa tayo ng pabor sa mga politiko, kailangan manghingi ng tulong bago makuha yung karapatan nating benepisyo mula sa gobyerno na binabayaran naman natin mula sa tax natin. Kaya po dapat, while maganda na napapanood na natin ngayon, meron na tayong open BICAM, kitang-kita naman po natin talaga na kapag inaaprubahan ng budget, ang nangunguna ay interes ng politiko at hindi yung interes ng taong bayan. Yung nabanggit nyo po na open BICAM, nakita na po ba natin or nakita nyo na rin po ba, Prof. Shelo, yung ilan sa mga insertions ng iba't ibang distrito? Oo. Alam niyo po, DJ Ano masasabi Chacha, mo doon? Kasi ako yung nagulat Okay, open BICAM, but surprisingly, kung sino yung head ng Finance Committee sa Kamara, maging ang Speaker of the House, mukhang malaki yung kanilang insertions dito. Oo. Sobrang nakakalungkot po talaga yan, no? Kapag nakita nyo kung paano ina-allocate ang prioritization
ng mga infrastructure projects at ang mukhang nagiging batayan ay kung sino yung mas powerful, influential dito sa House of Representatives ay doon mas napupunta yung mas malaking pondo. Hindi din po naman yan kagulat-gulat dahil ako mismo ay gumawa ng pag-aaral halimbawa ng 2025 budget at ang nakikita ko mas malaki ang allocation sa kung saan mas mga mayayaman na lugar. At nakakalungkot po yan pero hindi po ako na-surprise DJ Chacha dahil habang nakikinig tayo ng mga deliberations sa House at sa Senado, bago pa man nga dumating sa Kongreso yung budget, nandun pa lang sa NEP, sa pagbubuo ng National Expenditure Program, kumbaga nasa executive pa lang ay napaghati-hatian na ang budget sa infrastructure sa bagong forma nito. Ito yung tinatawag nilang allocable or allocable dahil inaalok sa mga congressman at senador yung kanya-kanyang share sa infrastructure. Alam niyo po nakakalungkot yan dahil dapat yung budget sa infrastructure ay na-allocate nang naaayon sa ano ba yung priority na development plan natin. Hindi yung priority na ng mga politiko na ngayon ay involved na rin sa construction. So, at ang malungkot pa doon, halimbawa, yung nakikita kasi natin ngayon, yung pinublish ng DPWH, ito ay yung budget per district. Pero iba pa yung listahan talaga ng allocable dahil ang mga party list members meron ding allocation dyan. At hindi natin yan nakikita, yan ay internal document lang dahil yan ay produkto ng kolusyon or pagkukonnive ng executive at legislative. At ito pa rin yung tinututulan nating pork barrel. Bakit nga ba issue yung pork barrel? Bakit siya problema? Kasi po, ang Kongreso natin, dapat siya ay nag-exercise ng oversight. Chine-check niya ang executive kung nagagawa ba niya ang trabaho niya. Ang problema, nagkakaroon ng conflict of interest kung nakikisali ang mga congressman at mga senador natin sa pag-i-implement ng projects at nakita po natin yan sa pagsabog ng issue ng korupsyon, yung paghihingi ng cut para mag-implement itong mga infrastructure projects na to. At katulad po nung sinabi ko, itong 2026 budget ay walang pinagkaiba sa mga nakakaraang budget. Matabang-mataba pa rin po sa nilalaman nitong pork barrel, matabang-mataba pa rin po sa mga programang pang-ayuda at nakakalungkot dahil hindi pa rin napaprioritize ang mga programa katulad ng PhilHealth na sana ay mas makakatulong sa atin at hindi na tayo kailangan pang mamalimos sa mga politiko. Oh, so iba yung sinasabi ng mga congressmen natin na dahil open BICAM na ngayon, hindi na corrupt itong budget na ito. Ay hindi, DJ Chacha. Sa Open BICAM, kitang-kita lalo ang mga interes na isinusulong ng ating mga politiko. Pero at least ngayon, dahil sa Open BICAM, nakikita na natin kung sino ba ang mga dapat nating singilin, ang dapat nating bantayan, at nakikita na natin na patuloy pa rin dapat tayo talagang nag-iingay. Dahil kung hindi, ay hindi natin interes talaga yung isinusulong kung paano ba gagastusin itong mga tax na binabayad natin sa gobyerno. Professor, sabi mo, dito sa Open BICAM, kitang-kita na natin kung sino ang mga dapat bantayan. Sino mga dapat bantayan base sa mga na-witness mo dito sa Open BICAM? Oo, dito sa usapin ng MAIFIP, nakitang-kita natin yung House of Representatives talaga ang nagsusulong at hindi maka-let go nitong MAIFIP program. Pero nakakalungkot din while nadinig natin yung mga senador natin na nag-argue against increasing MAIFIP, hindi naman din talaga ma-abolish. So parang minsan iisipin mo, pakitang tao lang ba itong mga statements na to dahil at the end of the day, sa kabila ng kunwari ay pagtutol nila dito, ay tinaasan pa rin talaga ng matindi. No? Hindi lang yung naaayon sa pinopose ng executive branch, kung hindi dinoble-doble pa nila. Ganon din dito sa Farm to Market Road, itong PhilHealth na natutuwa po tayo at sinusulong yan ni Senator Cayetano, pati si Senator Ping Lacson. Pero nakakalungkot din dahil ang linaw-linaw na ng batas at pati itong recent decision ng Supreme Court na dapat nire-respeto nila kung ano ba yung nasasaad sa batas na ibinibigay na pondo sa PhilHealth pero hindi pa rin po nila ginagawa. So nakita natin ano ba ang mga priority. Balik tayo doon sa farm to market roads, balik tayo dito sa mga ayuda na kailangan hingin mula sa kanila, balik tayo, mukhang babalik na naman tayo sa mas malaking budget for DPWH. Kaya yun po kailangan talagang bantayan at saka sa bandang huli,
Huwag niyo po itong kalilimutan dahil ito yung mga dapat sinisingal natin kapag eleksyon. Hindi tayo dapat bumoboto ng mga politiko na ang interes nila yung sinusulong, hindi yung interes ng taong bayan. Oo, farm to market roads, around 33 billion pesos. Tama nga po ba yan? Yung budget Yes nila. po, yes po. Ang katwiran dito ng Department of Agriculture, hindi na to under DPWH, it will be under DA. Kapag ka po ba ganon, hindi na tayo kakabahan? Kasi nga Hindi. kaya nga binawasan yung budget ng DPWH ang sinasabi dahil sa sandamakmak, nakupitan, flood control issues. So Yeah. ngayon na it is under DA, ano pong masasabi niyo doon? Alam niyo, DJ Oo. Chacha, kung hindi na tayo maglalagay ng maayos na mekanismo at oversight, disclosure kung paano ini-implement yung mga ganyang programa, nililipat lang natin yung korupsyon mula sa DPWH sa ibang ahensya katulad ng Department of Agriculture. No? Ang pinaka-importante po kasi talaga dito ay yung paglilink ba ng kung ano yung plano at saka kung ano yung ini-implement. Sino yung na-involve sa pagbubuo ng plano? Magkano? Sa tama ba yung pricing at saka talaga bang farm to market road yan? Baka naman resort to market road yan ng mga politiko natin. Nakita natin na noong mga nakakaraang taon, ganyan ang implementasyon ng mga kalsada sa Pilipinas. Kaya ako po, hindi naman sa nagiging sobrang negative ako dito kung wala tayong nakikitang pagbabago in terms of access to information, sistema ng planning, sistema ng oversight, especially at the local level, ay nililipat lang natin yung korupsyon mula sa isang ahensya, palipat sa ibang ahensya. So, hindi pa rin dapat kampante ang mga mamamayan na porke bumaba yung budget ng DPWH at sinasabi ng DA na sila ay magiging mabusisi yung paggawa nila dito sa farm to market roads, hindi na mangyayari. Yun nangyari sa DPWH issue. Yes po. At saka sa totoo lang po, na tip of the iceberg pa lang tayo. Ang tinitingnan pa lang natin na yung ilang programa ng DPWH. Hindi pa natin nakikita yung ibang ahensya ng gobyerno na I'm sure similarly, maraming issue din ng korupsyon. Ito po, bago ko po ipasa kay Mase, babalikan ko yung ibang mga issue. Tungkol dito sa pinag-uusapan natin kanina na paglobo nung ilang budget ng mga district representatives natin. Kasi halimbawa, nung September, 1.1 billion pesos lang yung DPWH budget doon po sa lugar ni Speaker D. Nung pinasa na to sa Kamara, naging 3.8 billion pesos. Tapos mapapansin din natin dito, sa distrito naman ni Swansea, yung original budget is 1.6 billion pesos, pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos after ng deliberation sa Kamara. Tapos, yung pong kapatid ni Swansea, umabot naman sa 3.9 billion pesos, pero originally, 1.6 billion pesos daw ito. May mga nagsasabi din po na hanggang ngayon daw may impluwensya pa rin ang dating speaker dito sa 2026 budget. Anong comment niyo po doon? Oo, kitang-kita po talaga dyan yung conflict of interest, Kasi kung sino yung mga nasa poder, sino yung makapangyarihan, sila yung mas nakakakuha ng malaking budget. Ito po yung madalas nating sinasabi at itinatanong, magkano nga ba sa budget natin talaga yung napupunta sa totoong programa ng development? Kasi ang nakikita po nating pattern ngayon ay yung pagbibigay ng pondo ay naaayon sa kung sino yung makapangyarihan dito sa House of Representatives. At kasi po, nung halimbawa binubuo yan ng naaayon sa development plan natin, yan po yung sinasuggest ng DPWH na isinasubmit sa pamamagitan ng National Expenditure Program. Pero kung nagkakaroon ng reallocation sa proseso ng House of Representatives, yan po ay mukhang hindi na naaayon sa isang economic development plan kung hindi naaayon sa political interest ng ating mga politiko. Ma'am, magandang umaga. Si Maricel po ito. Ma'am, balikan ko lang yung sa farm to market road. So doon pala sa bersyon ng Senado, 16 billion pesos yung funding na inilaan dito. Pero inapela at itinaas sa 33 billion pesos. Ano ba ang tingin ninyo dito pagdating doon sa pondo ng farm to market, since nabanggit nga po ninyo kanina na baka mamaya inilipat lang ng ibang departamento pero ganun pa rin? Alam niyo po, meron tayong plano, national plan tungkol dyan sa mga farm to market road. Katulad po nung sinasabi natin, medyo nakakakabayan at nakakaduda-duda
na parang nalilipat lang naman yung korupsyon mula sa DPWH papunta sa Department of Agriculture. Ang gusto po sana nating makita halimbawa sa Department of Agriculture ay yung matinding oversight na ilalagay para masigurado na magiging matino ang implementasyon nitong farm to market road. Tsaka yung pangalawang concern ko po dyan, hindi po kasi infrastructure sana ang maging focus ng Department of Agriculture. Ito ay yung pag-i-improve at pag-i-increase ng productivity ng agricultural sector. At ngayon naman, baka dahil sa malaking pondong na-allocate para dito sa farm to market road, ay mawala ang focus ng ahensya para ipaangat ang kalagayan at welfare ng ating mga magsasaka at matutok na lang ito sa pagpapagawa ng mga kalsada, no? At the end of the day, ang kailangan talaga natin dito ay matinding oversight, kakayahang mag-monitor, lalong-lalo na sa community level. At pati na rin yung malinaw na pricing mechanism. Magkano nga ba ang per kilometer ng road na maipapagawa ng gobyerno para pag nakita natin yung presyo, madaling ma-estimate ng mga kababayan natin ilang kilometro ba dapat ang kinalalabasan ng mga ganitong allocation. Iba-iba po yan sa bawat lugar dahil iba-iba ang cost of implementation sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. So, ang hamon po siguro natin sa Department of Agriculture ay siguraduhin na matinding oversight dito, may disclosure of information, may monitoring at sana ay hindi mapabayaan ang ibang mandato ng Department of Agriculture dahil baka matutok naman tayo sa construction ng farm to market road. Pero kung ang concern po natin ay baka mapabayaan nga yung ibang mandato, ibig bang sabihin nito, mas maigi kung hayaan na lang din sa DPWH? Total, kanila naman talaga yung mga infra na projects kagaya nitong mga farm to market. And yun na lang yung paigtingin yung oversight. Alam niyo po, ang position ko dito ay yung maintenance and construction of roads po, dalawang level yan. May national level at may local na level. Ako po, ang position ko ay sana dinidevolve na lang sa local governments ang implementasyon ng mga kalsada, lalong-lalo na kung ito ay within the jurisdiction of local governments. Pero may pangalawang condition po tayo dyan kasi madalas na sinasabi, parehas din naman ang level ng korupsyon sa local government, ano? Pero alam niyo po, kung mapapaigting natin yung participation at monitoring at the local level, mas madali po atang masingil si mayor, si governor sa mga kalidad at klase ng infrastructure na pinapagawa nila dahil si mayor, si governor ay mga kapitbahay natin at the local level. Kumpara sa national level na secretary, minsan-minsan lang, hindi nga natin makita yan ang anino ng secretary natin sa talang buhay natin unless kakilala natin siya, no? So, in terms of accountability, mas madaling maningil sa local governments. Kaya po ako, ang position ko, sana ay dinidevolve na yan sa local governments at mag-set up ng matinding monitoring sa community level. At least kasi kapag community yung nakakakita nga naman, mas madaling malapitan yung mga local officials. Pero ngayon, ma'am, parang mahirap ang gawin kasi ipinasa nga nila sa DA yung trabaho. Correct. So, dahil Kaya nasa... sana mas pinag-iisipan kasi may mandato naman ng mga halimbawa national highways o yung mga malalaking interconnecting roads, ano? At yan dapat yung natututukan at the national level. Pero yung local ang scope, dapat ay idinidevolve na sa local level kasi nga mas magiging maganda at maayos ang oversight dito dahil pwede nating singilin ang ating mga local officials at mas madaling mag-demand ng accountability. Pero ngayon po, nahawak siya ng DA. Kanino ba tayo dapat maniwala? Kasi ang pinagtatalunan nila kung itataas yung pondo for farm to market o mananatili pa rin doon sa 16 billion na sinasabi nila. Ang ipinupunto po kasi ng ilang senador, kagaya ni Senator Amy, na kulang naman din yung tao ng DA. So paano nila i-implement yung farm to market road kung tataasan yung pondo? Kaya nag-aalala tayo na ito malaking pondo for farm to market road. Baka mas malipat yung attention imbes na ma-improve ang productivity ng ating agricultural sector ay maging construction na lang tayo ng kalsada dito sa Department of Agriculture, no? Pero executive level po ito at hindi kailangan ng kongreso, hindi kailangan ng bagong batas. Ang kailangan lamang ay desisyon ng paano ba i-implement itong farm to market road at ang Department of Agriculture kung mag-decide siya na i-devolve namin to, magkakaroon kami ng partnership with local governments, pwedeng gawing conditional fund yan.
makakapag-raise ang local government ng pondo, tatapatan ng national government. Marami pong iba't ibang mekanismo para magawa ito. Pero naniniwala po akong dapat hindi gawing bloated ang budget para sa farm to market road hanggat hindi natin na-figure out kung ano yung magiging maayos na mekanismo para i-implement ito. Kasi kung ganyan lang po ang mangyayari, ay ganun na nga po, nililipat lang natin or ililipat lang natin ang korupsyon mula sa DPWH papuntang DA at ang matindi pa nga, baka masacrifice pa yung pangunahing mandato ng Department of Agriculture na i-improve ang agri-sector natin. Ma'am, yung sinabi ninyo na pwedeng gawing conditional fund, so pwede pa yung gawin ngayon sa level ng BICAM? Pwede sa BICAM, pwede sa executive kasi pwede namang yung mekanismo kung paano to i-implement ay nasa executive branch. So kung halimbawa gawing conditional ng executive, gawin itong matching grant at the local level, pwedeng i-engage ang mga local government local government units sa pag-i-implement ng farm to market road. Pwede po yung gawin. Nakakalungkot nga lang po kasi patapos na yung budget. Sana na itanong sa Department of Agriculture ano yung mga epektibong mekanismo na naiisip nyo na para masiguradong hindi makukurakot ang pondo. Yan sana yung oversight function na nadidiscuss sa pag-i-implement ng budget. Pero ang matindi po kasi ay nalilimitahan lang tayo doon sa magkano ba yung ibibigay pero hindi naman nadidiscuss ng maayos kung paano gagastusin ng maayos at mai-implement ng mas epektibo itong mga pondo na to. Oo nga, no, doon tayo kinukulang eh. Pero ma'am, anong tingin nyo dito sa DPWH naman? Kasi kahapon dinefend nga ni Secretary Vince na hindi kailangan nating ibalik yung taas ng budget for DPWH. Ano po ang pwede nating paliwanag dito? Ano yung tingin ninyo? Nakakataas kilay po yan kasi mismo ang DPWH ang umamin na overpriced yung kanilang mga budgeting sa mga projects nila at sila mismo yung nanghingi ng mas mababang budget. Tapos ngayon ay sinusulong na naman ng pagtaas. Ako po, ang posisyon ko ay i-maintain yung mas mababang budget dahil gusto muna nating makita kung may pagbabago nga ba sa magiging implementasyon ng programa sa DPWH. Wala pa nga tayong napapakulong, hindi ba? Hinihintay pa natin yan. Sabi, December 15 na ngayon. Wala pa tayong napapakulong na big fish. Wala pa tayong nakikitang malinaw na programa kung paano ba babaguhin ng DPWH itong implementasyon niya ng mga proyekto ay nanghihingi na agad ng karagdagang budget. Tingin ko po napaka-importante na ipakita muna ng DPWH na may pagbabago siya, na may maayos sa sistema at kung totoong overpriced yung mga projects nila, they should be able to implement the same number of projects at a lower cost. So hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan pang manghingi ng karagdagang pondo ng DPWH. Tingin ko sa point of view ng taong bayan, patunayan muna po natin na nagbago na ang DPWH at nababawasan na ang pangungurakot dyan bago tayo manghingi pa ng dagdag na pondo mula sa taong bayan. Ma'am, isang tanong lang po tungkol doon sa kanina na napag-usapan ninyo ni Tita Cha on MyFIP. So kung sa level ngayon ng BICAM, idire-diretso nila yung pondo na yan para dito sa DOH program ng MyFIP, ang option na lang natin ay i-veto ni Presidente yan. Well, yes po, ang magiging panawagan natin ay i-veto ng presidente o kaya pangalawa, baguhin ang mekanismo ng implementasyon. Huwag nang mag-demand ng guarantee letter at automatic na mag-earmark ng mga pondo sa ating mga ospital para itap ng mga kababayan natin kung halimbawa sila ay umabot sa catastrophic level at kailangan ng financial assistance. Dapat hindi niyang gawing conditional mula sa guarantee letter ng mga politiko. Ang pangatlong option po natin kung talagang itutuloy nila ito as is the same mechanism na talagang nanghihingi pa ng guarantee letter, ay pag-aaralan po natin uli yung pag-file ng kaso para questionin ang legitimacy ng programang to dahil naniniwala tayo na ito ay another form ng pork barrel na illegal. Pero kung i-veto ni Presidente yan, sayang naman hindi na nailipat yung 51 billion na supposedly para dyan. Ayun nga po. Kaya Oo. dapat sana ay mag-isip-isip itong Kongreso kung paano ito gagawin. Ang pangalawa naman po ay baguhin ang mekanismo ng pag-i-implement nito. Actually, hindi lang sa DOH ko, hindi pati sa DSWD. Malaking question mark talaga yan na bakit ba kailangan may role
ang mga congressman at senador sa pag-i-implement ng mga social protection programs, yung mga tulong natin, pati sa DOLE, bakit kailangan ng pakikialam nila? Kung may malinaw na targeting mechanism, may malinaw na criteria kung sino ba dapat ang nakakatanggap at kung malinaw ang rules, no, kung paano dapat tinatap yung tulong na yan, bakit kailangan nakikialam ang mga politiko? Ma'am, bukod po sa DPWH, dito po sa Farm to Market at ito pong MyFIP, ano pa po yung kailangan nating tutukan dun sa mga susunod po na deliberasyon? I wonder kung ganun pa rin ba dapat yung maging trato natin, particular dun sa education sector, kasi natatandaan ko nung 2025, isa yan dun sa mga na-question, hindi po ba dahil pati yung mga budget for PMA, PNPA nakasama dun sa bilang na supposedly or for education sector. Yun nga po, no, medyo masaya ang education sector ngayon dahil malaki-laki yung budget na na-allocate sa kanila. Mukhang malaki yung mga tulong na nakukuha para sa mga iba't ibang programa nito. Pero ganun din po, dinidemand natin yung breakdown ng budget sa education sector, kung kasama pa rin ba sa computation nila itong budget ng PMA, PNPA. Ang isa pa pong kailangan nating bantayan ay yung budget ng DSWD dahil kadalasan ang binabawasan dyan ay yung budget for 4Ps at dinadagdag na naman dito sa mga ayuda program na kung saan yung mga politiko ang nagdi-distribute, no? Maganda po sana na matutukan at siguraduhin na yung pondo ay napupunta na lamang sa 4Ps at same question, bakit kailangan maging conditional sa endorsement at sa role ng mga politiko yung pag-i-implement ng mga ganitong programa? Hindi po tayo against sa mga programa na para makatulong sa mga kababayan nating mahihirap. Ang sinasabi po natin ay dapat may malinaw itong pamamaraan ng implementasyon, malinaw na means testing, no? Sino ba yung mga dapat nagko-qualify dito? Malinaw na programa kung ano ba ang tinutugunan ng mga pagtulong na ito at paano ba natin sila sinisiguradong makaka-exit sa kahirapan. Kasi kung binibigyan natin sila ng tulong, ang goal natin dito ay para maiahon sila sa kahirapan. So dapat may exit plan ang mga programa na to. Kaso po, ang nakikita natin ay napaka-discretionary nito at talagang nagdidepende lamang sa mga endorsement ng mga politiko. Ito sana yung mga magandang madinig natin kapag ang diniscuss naman nila sa BICAM ay yung budget ng DSWD. Prof, baka may tanong ka pa about budget kasi hingan ko sana si Prof dun kay VP Sara na reaction. Yun nga. Sige. sige. Babalikan ko yung budget muna. Itanong Yung mo na kay muna ito, VP Tita Mase. Sara, Go. Prof, kasi di ba nag-file po kayo ng case, kasama kayo doon sa mga naghain ng malversation graft against VP Sara. Pero naglabas po kasi siya ng statement saying na panibago na naman itong fishing expedition para bigyan na naman siya ng mga panibagong akusasyon kasama nga po itong malversation at graft. Ano po ang tugon ninyo doon, ma'am? Oo, actually hindi po to fishing expedition. Lumang kwento na nga po ito eh. Naipon ng ebidensya kaya po napakarami ng attachment na sinubmit natin nung nag-file tayo ng kaso. Ang tanong po dito or ang reaction po siguro dito ay sa dami ng issues na na-raise sa kanya, hindi pa naman po siya sumasagot at hindi pa siya napapanagot. So hindi po ito bagong expedition, ito po ay mga lumang issues na hindi pa sinasagot ng ating Vice President. Kaya po, i-final na natin ito sa ombudsman para ang ombudsman ay makapag-develop na ng malakas na kaso at i-file ito sa Sandigan Bayan. Pero kasi tama po ba, may hiwalay na criminal complaint for plunder. So that yung kahulugan po ba nito para sa inyong grupo, hindi sapat para sa inyo ang impeachment lang para po sa impeachment process para sa accountability kung sakali mang may katotohanan nga itong mga iniuugnay na issue sa ating Vice Presidente? Tama po yun, DJ Chacha, dahil ang impeachment process ay isang political na process. Ito pong isinampa nating kaso ay criminal cases laban sa pangungurakot. At naaayon po ito sa iba't ibang mekanismo natin sa pamahalaan para makapag-demand ng accountability sa ating mga politiko. So, ang pagpa-file po ng plunder case before the ombudsman ay hindi nakakapag-hinder o hindi nito masastop yung mga impeachment initiatives na maaari pa uling isampa laban sa Vice President. Bukod po sa Vice President, dito sa criminal complaint na for plunder na i-file po ng inyong grupo, sino-sino pa po yung gusto nyo pong makasuhan sana?
Opo, kasama pa po dito yung mga opisyales ng Office of the Vice President at saka Department of Education nung siya ay Secretary of Education na nakita po natin dahil sa pahayag nung nagkaroon ng mga hearing sa Kongreso na sila ay na-involve dito sa mekanismo ng bribery at corruption at misuse of public funds sa dalawang ahensya ng gobyerno na to. Pero syempre, ang ibinabato pa rin po ng ilan sa mga supporters ni VP Sara, ano pa rin daw po ito, paninira pa rin sa pangalan ni VP Sara, lalo na po kaunti na lang, pa 2028 elections na tayo. Politically motivated nga po ba ito, Prof. Shelo? Ano pong sagot niyo Well, dyan? Malinaw naman po ito at makikita natin yung dami ng ebidensya na inilalatag laban kay VP Sara. Ang pinakamaganda po dito, pagkakataon na to ni VP Sara na sagutin ng diretso yung mga katanungan na inilalatag sa kanya dahil hindi pa po, kahit kailan po ay hindi pa talaga sumasagot ng maayos ang Vice Presidente tungkol sa mga issue na nailatag sa kanya. So ngayon po, bilang mandato ng ombudsman, kasama po sa mandato ng ombudsman ang mangalap pa ng mga karagdagang impormasyon kung paano mapapalakas ang ebidensya kung nakita ng ombudsman na malakas yung kaso na inihain namin laban sa Vice President ay magiging tuloy-tuloy po ito at magiging tuloy-tuloy ang pagkakaso sa Sandigan Bayan. Kung wala naman po, edi madidismiss ang kaso. No? Bahagi po ito ng proseso sa paghahanap ng hustisya at ang paghahanap ng hustisya ay wala namang tamang panahon. Yan po ay karapatan ng kahit na sinong mamamayan. Kaya kung may nakikita tayong matibay na ebidensya sa kahit na sinong politiko, ako po ini-invite ko yung mga kababayan natin. Magtungo lang po tayo sa ombudsman at mag-file tayo ng kaso para maubos na ang mga corrupt sa Pilipinas. Prof. Shelo, sa ganitong klase ng proseso after filing nung inyo pong i-file nga na criminal complaint for plunder, gaano ba katagal ito bago umusad? Usually Yan po ay yung mga ganyan. Depende po yan sa ombudsman. Pag-aaralan po yan ng ombudsman kung kailangan po nilang manghingi ng karagdagang impormasyon sa mga nag-file ng kaso ay manghihingi po sila ng karagdagang impormasyon. Maaari po tayo mag-submit pa ng mga supplemental documents kung may mahahanap pa tayo. Gayun din po ang ombudsman habang pinag-aaralan nito ay kung may mga nag-emerge pa na ibang ebidensya, halimbawa itong statement ni Madriaga na lumabas noong mga nakakaraang linggo, ay discretion po ng ombudsman yan na i-include ito bilang batayan ng kaso na i-develop laban kay Vice President Sara Duterte. Oo. Doon po ba sa mga ipinasa po ninyo, may mga bagong ebidensya po ba kayo na nakita bukod doon sa mga nauna na? Ito po ay naayon dun sa mga natuklasan natin habang tayo ay nakikinig dito sa hearing sa Kongreso, no? Dahil yung mga dokumento po na yon ay mga sworn statements, may mga kalakip na ebidensya mula sa Commission on Audit, kaya nakita po natin na matibay ang batayan para sa pagkakaso kay VP Sara. Ito po ay limited dun sa issue ng confidential fund na inilagay sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Okay. Prof. Shelo, balikan ko lang ulit yung ating 2026 budget. Baka makalimutan natin kasi tinaasan nga po yung budget ng Department of Education ng 86.8 billion pesos. So, aabot na po ito sa 961.3 billion pesos. Kasi nga ang sinasabi, doon sa BICAM or Open BICAM, ang target daw nila na maipatayo ay 35,000 classrooms, yung dagdag na textbooks. Meron din silang sinasabi dito para mas mahaba daw yung buhay nitong school-based feeding program from 120 to 180 days. Pero sinasabi naman nitong si Senator Amy, ba't ganon? 23% nga lang yung nagamit na pondo ng DepEd tapos itinaas nyo sa ganyan. Ano po ang inyong tugon dito? Kasi nga, syempre kami naman tayo alam nating lahat na kulang talagang classrooms dito sa bansa. Wala ba tayong dapat ikakaba na ganito kalaki yung budget for Biglang classrooms? laki, no? To think Oo, na nitong nakaraan sinasabi ni Senator Bam, tama ba 70 lang ang naitayo? 70 ba or 20 classrooms ang naitayo for 2025? Opo. Nakita po natin yan yung mga kakulangan sa implementasyon ng DepEd, pero nakikita din po natin yung malaking problema sa sektor ng edukasyon. Ang pinaka-challenge talaga yan ay yung pagdating sa implementasyon dahil yung mga problema naman po halimbawa sa paggawa ng classroom, nakita natin na mas efficient kung private sector o magkakaroon ng
partnership with the private sector sa pag-construct ng mga classrooms, no? So inaasahan po natin na si Secretary Angara ay nakita na kung ano yung mga tamang approach para mas mapabilis ang implementasyon ng mga programa at mas maging epektibo ang DepEd sa pag-i-implement nito. So bahagi po ng buong proseso ng budget mechanism ay yung pagtatanong ng Kongreso sa Department of Education kung nagbabago ba sila ng proseso, paano sila mas magiging effective sa pag-i-implement ng mga projects ng DepEd. So ang assumption natin ay ginawa nila yung mga trabaho nila sa paghihingi ng konkretong aksyon, plano sa DepEd kung paano susolusyonan ng problema nito, at ito ay kalakip ng desisyon nila na bigyan ng mas malaking pondo ang DepEd. Alam niyo po, nakaka-surprise nga lang kasi may mga importanteng tanong na itatanong dun sa BICAM. Ito na yung last stage ng budgeting process. Ito po ay sinimula nung July pa, no? 6 na buwan. Ang pinagtatakahan ko nga lang po, importante itong mga tanong na to, pero bakit mukhang hindi nahimay at the committee level? So ako po, dahil napakatindi ng challenge natin sa education sector, supportive po ako sa pagbibigay ng malaking pondo sa sektor ng edukasyon. Pero ang hamon po natin kay Secretary Angara ay yung involvement ng iba't ibang sektor, yung pagtingin kung ano ba yung pinaka-efficient na mekanismo sa pag-i-implement ng mga programs, involvement ng mas marami pang stakeholder para nga po unti-unti na nating masolve ang problema ng edukasyon. Kasi nga po, hindi rin naman siya masosolve kung hindi natin sila bibigyan ng pondo. Ang challenge po natin dito ay yung maayos na paggastos ng pondo at yung pag-target dun sa mga aktual na problema. At syempre, issue ng korupsyon, babalik tayo dun sa mga institutional na mekanismo na kung saan malilimitahan ang opportunity sa pangungurakot. Okay. Ang sinasabi nila sa mga balita noong una, ang plano nga daw ng gobyerno, hindi na DPWH din. Di ba yung farm to market, inalis sa DPWH. Etong paggawa ng classrooms, hindi na rin DPWH. Pero pag ganun ba, wala ng korupsyon. Ang sabi nila, ito nga daw ay ang gagawin, public-private partnership. Meron ding ilan na sinasabi, ibibigay na lang doon sa LGUs nung bawat lugar na pagtatayuan nitong mga eskwelahan. Para ba sa atin mas maganda kung ganun ang gagawin? Kung papasok itong LGUs, papasok ang PPP, good move po ba yon? Less corruption or no corruption at all? Paano po natin ito titignan? Actually, DJ Chacha, at the end of the day, ang importante talaga dyan ay yung mekanismo ng accountability. Kasi hindi yan ganun kadali na kapag nilipat natin sa public-private partnership, wala na ang korupsyon. Ang importante naman doon ay yung oversight pa rin kasi private sector ang magko-construct. Kailangan nasiset natin yung mga standards. Ano ba yung deliverable ng private sector? Sakto ba at tama yung halaga o presyo na inilalaan para doon sa classroom na i-build nila, yung kalidad ng ito-turnover nila na classroom, hindi po talaga mawawala yung kahalagahan ng oversight pagdating dyan. Yung mandato nga po ng pag-build ng mga classrooms, in fact, ay nasa local government na. Pero sana po ma-exercise ng halimbawa mga local school board yung kanilang responsibilidad na i-monitor itong construction ng mga classrooms na to. Nag-agree po ako na baka nga mas mapabilis pa kung i-engage ang mga local governments sa pag-build ng mga classroom na to, dahil at the end of the day, local governments mag-identify din naman sila ng lugar kung saan karapat-dapat i-build itong mga classrooms na to. Baka mas mapabilis nga. Pero ito po, may mga local committees na tayo na nag-engage dyan sa education sector, yung tinatawag nating local school board. Miyembro po niyan at bahagi niyan. Halimbawa, yung mga PTAs natin, yung mga magulang natin na very active. Ang hamon ko po ay sana mas maging aktibo pa itong local school board natin sa pagmo-monitor at pag-i-implement ng magiging mga proyekto ng Department of Education na i-devolve sa local government. Katulad po ng sinabi ko, supportive po talaga ako sa pag-i-engage ng mga local governments dahil naniniwala ako na mas may espasyo para sa partisipasyon ng mga komunidad at taong bayan kung local government ang mag-i-implement ng mga projects. Pero yun nga, dapat magbantay pa rin tayo kasi hindi naman ibig sabihin na LGU na, no corruption Tama. na po yan, di ba? So ito na lang, last na lang po, bakit nga po ba kinakailangan na taon-taon, bantayan po natin itong nangyayaring budget deliberation para sa mga nakikinig sa atin ngayon na, ba yung pinag-uusapan nyo? Ano bang effect niyan sa akin? Itong mga driver na nakikinig sa atin, security guard, yung mga papasok ng opisina, yung mga naghahatid ng anak sa eskwelahan, gaano ka-importante natutukan ito pong open BICAM?
Alam niyo po, itong pinag-uusapang kaperahan ng gobyerno ay galing sa tax na ibinabayad natin. Kapag tayo ay uminom ng 3-in-1 coffee, yan po ay may tax na. At kapalit ng mga tax na binabayaran natin ay yung mga serbisyo na dapat natatanggap natin. Maayos na serbisyong pangkalusugan, yung hindi tayo kinakabahang pumunta sa doktor, hindi tayo natatakot ma-ospital dahil mauubos ang ating savings. Ito ay tugma rin dun sa kalidad ng edukasyon na matatanggap ng anak natin. Kailangan po natin itong bantayan dahil ang gobyerno binabayaran natin sa pamamagitan ng tax para magbigay sa atin ng maayos na serbisyo. At ito pong budget, ito po ang kumakatawan kung anong klaseng serbisyo, anong klaseng mga programa ang ipaprioritize ng gobyerno. Alam niyo po, sa kabila ng pagkakaroon ng Open BICAM, ay nakikita pa rin natin na nangingibabaw ang interest ng mga politiko. Kaya ang ibig sabihin po nito, kailangan po ay tuloy-tuloy tayong nag-iingay. Dahil ang gobyerno naman po natin ay sensitive sa public opinion. Nakita po natin na ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth. Pero kailangan po talaga na patuloy tayong mag-demand at magsabi kung ano ba yung mga serbisyo na inaasahan nating ibibigay ng gobyerno sa atin. At kailangan mas maging maingay pa tayo para sabihin sa politiko na wag na po kayong umepal. Wag na kayong pumapel sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan dahil ang serbisyo sa taong bayan dapat automatic, dapat hindi pinanglilimos dahil at the end of the day, tax po natin yan, binayad natin yan sa inyo, pagsilbihan niyo po kami ng maayos at nang hindi na kailangan ng lilimos ng tulong mula sa mga politiko. Yun, well said. Maraming salamat. Huwag po kayong mapapagod, Professor Shelo Magno. Maraming Taon-taon salamat, DJ ito. Chacha. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas po, Ninang. Mga kapatid, once again, Professor Shelo Magno ng UP School of Economics. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!